Para lang sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko po yun makakalimutan hanggang sa akin din kamatayan. Kaya rin po ako ay nagpaliklog sa Panginoon dahil naalala ko yung kanyang sakripisyo sa amin ni Sarah. Lalong higit sa Panginoon dahil nakita ko talaga na kahit umuulan, kahit malayo, kahit may denial sa kanyang pagtuturo, tuloy-tuloy pa rin siya. Minsan po ay meron siyang Bible study. Iba po itong sabihin natin, hindi natin kakapananampalataya. Nagkakaroon sila ng Bible study. Ito pala ay isang membro ng ibang sekta. Nagkakaroon ng paliwanagan tungkol sa doktrina. Ngayon ito po ay nagsumbong sa ibang kasama niya. Ngayon si tatay ay pinalibutan na dahil nagkakaroon ng debate. Bandang huli po, si tatay tinutukan na lang ng baril. Sabi sa kanya, mula ngayon, huwag ka nang pupunta sa bahay na ito. Wala pong magawa ang tatay ko kundi hindi na pumunta. Ngayon po ay itong religion na to ay nakikita niyo naman sigurado sa panahon ngayon. Kaya yun po ang mga hindi mo na makakalimutan pinikwento ni tatay sa akin. Nung kami po ay nasa Pampanga, nag-share siya ng tungkol sa mga doktrina. At ako ay namangha. Sabi ko tayo, bakit ngayon mo lang yan sinabi sa akin? Sana ako noon ay nag-Bible school din. Para tuloy-tuloy ko yung laban mo. Maglilingkod po sa Panginoon. Kasi ako po talaga ay namangha. Napakaganda ng kanyang mga sinabi. At yung bisang, mayroon pa po ako nakarecord sa cellphone ko. At yun minsan po ay aking pinabalik-balikan, pinapakinggan. Talagang sabi ko, kulang pa ang kaalaman ko. Kailangan pang mag-aral bago lumaban sa gera sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya lang huli na po ako po ay may edad na, hindi na rin po pwede. Pero baka sakali, sa ibang paraan na lang, ako'y magamit ng Panginoon. Kaya kung saan si Pastor ay nakasama namin ng ilang taon po. Magpakilala po muna ako si Ate Pili. Si Langga, ang apelyido ko pong dalaga at Diosyo na po ako ngayon. From Romblon po kami. Noong 1980 ay nakapatayo ng bayang tatay ko na ubo sa San Jose, sa Santa Teresa. Kami from Romblon ay tumawid ng Occidental Mindoro. So, ako ay nasa Maynila na nagtatrabaho din. Nag-retire lang po ako since 2013. At nakilala ko si Pastor noong 2013, 2014. Hindi ko po makalimutan si Pastor dahil siya ang nagsaga sa pamilya ko na kami ay nakatira sa tabing dagat. May kubo po kami kasi ang busyo namin ay yung seaweeds, tambalang. Nagtsaga po si Pastor na malayo maglakad na mabato para lang ma-evangelize kami ng asawa at sa anak ko. So, nung nabalitaan na namin ng isang araw, ay kami ay nasa Sibilasan. Bukunot po kami araw-araw, nag-aarawan kami ng sibuyas dahil sa hirap din po ng buhay ay ng trabaho namin. So, sabi ko, yung in-announce ni Pastor last Sunday na si Pastor Julio na daw ay
sinabihan na ang pamilya na pinahinga na ano, sa ilang buwan. So, kami magkasama sa church, nagkalabitan na sabi namin, sana madalaw namin si pastor na buhay pa, na makausap namin. Kasi sa totoo po, napakalaking bagay ang pagpunta ni pastor sa kwan. Hindi na sayang yung araw o oras, taon na binilang doon sa Santa Teresa, hindi po nasayang dahil marami po kaming na evangelize niya. Isa po ang pamilya ko na naturuan talaga ng tamang landas na tatahakin na yung takbuhin na sinasabi niya parati na hindi ko makalimutan. Kaya nung sabi namin na kanina, ay kahapon pa lang, wala po kaming masakyan. Yung kapitan po namin, may sasakyan, yun sana ang hiramin namin, may sira. So, kaninang umaga, may awarding pa sa school namin at si Pastor Hernan nga po, hindi nakarating dahil Pastor Philip. So, in-announce din ng doon. So, naunawaan po naman ang lahat. Kaya kami, wala pang kasiguraduhan na makarating ngayon. Yung anak ko, na may baby na, yung tamang tahakin talaga na kung ano ang gusto nyo na maging ligtas ang pamilya nyo, hindi lang sarili nyo, pati ang pamilya nyo maturuan at makapag-share pa kayo sa ibang mga kapitbahay, kaibigan, o kung ano man na makasalamuha mo. Kaya si Pastor, napakalaking bagay po sa pamilya namin na naturuan kami ng tamang katahakin namin na patungo talaga sa kaligtasan. So, ang sabi ko nga na hindi pwede na ilibing si Pastor na hindi ko makita. Ang iniisip ko, sabi ko na paano makarating doon kasi yung anak kong babae na may baby na nakarating na din. Siya talaga ang nagturo sa amin ng katotohanan. Kaya maraming salamat po. Good evening po sa lahat. Nakasama ko po si Pastor Juliet. Actually po, kasi bago po pumunta ng Santa Teresa si Pastor Juliet po, ako po ay church member na, church goer na. Ako po ay musician nung church namin sa guitar or drums. So, naging challenge po sa akin nung napunta talaga si Pastor Gubrin is yung pagdating po sa pagtuturo. Nakasama ko po kasi si Pastor Gubrin as Sunday school teacher. Kung Sunday school teacher siya, and one time na inassign po ako ni Pastor Hernan, Sunday school superintendent. So, kasama po namin sila sa pagtuturo. So, naging challenge talaga sa akin na makikita ko po talaga siya na kapag nagtuturo ay himay na himay, bawal, may mawala. And kung siguro sa ibang tao, sa mga sabi natin na hindi ka pa kapananampalataya, makikita na si Pastor Juliet po ay masyadong makulit. Paulit-ulit po kasi yan, especially yung sa gospel, paulit-ulit po talaga yan sa kanya. Kahit sa Sunday school, naituro niya kahapon, kinabukasan ituturo niya, may sisingit niya. Kahit saan po, kahit anong topic po yan, may sisingit niya po talaga yung gospel niya. Kung sa ibang mga kapanalig, ang mga hindi po natin kapananampalataya, talaga makikita, maririnig, sabi, kulit na kulit naman itong pastor na to. Pero sa akin po, naging challenge po yun. Kasi, sa pagtuturo po kasi napakahirap, lalo especially pagdating po sa doctrine, napakahirap. Yun yung bagay po na natutunan ko sa kanya, yung kung paano mo i-share, at tapos hindi dapat nagsisettle sa ma-share mo na ganito, ngayon ma-share mo, bukas ibang topic naman hindi. Opo, nagtuturo siya ng topic, kinabukasan bagong topic, pero yung evangelism, yung gospel laging nandun. At yun po yung hinahangaan ko po talaga kay Pastor. At yung tawag ito, yung testimony na lagi niyang pinapakita sa amin
yung kasipagan niya, sabi nga po ni Ate Billy, naulan, maaraw, maulan, nandun siya. Napakarami pong nabaptize. Nung nasa Santa Teresa po siya, napakarami pong nabaptize. Dahil po talaga sa kasipagan niya, sila Ate Billy, dahil nakasama po talaga ako nung pumunta ng Iro. Dahil pagka doon din po ako, kasama po kami doon na last part na ng evangelism nila, doon na nakasama ako. Pero nakita ko po talaga yung kasipagan niya, yun po yung naging challenge, naging nakita namin magandang halimbawa na ibinigay sa amin ni Pastor. Tapos yung huwag magsisettle sa simpleng paliwanag, dapat pag-aralan yung salita. Pag nakikinig, pag umatin na Sunday School, hindi pwedeng tatanga. Tatanga-tanga, titingin lang, makikinig lang, hindi pwede ganun. Kay Pastor Juliet, kailangan take note. Sabi ni Pastor Juliet, kasi magtuturo at magtuturo kayo. Yun na po ang laging challenge sa amin ni Pastor. Magtuturo at magtuturo kayo. Hindi kayo mananatiling nakaupo, sabi ni Pastor. Mag-evangelize kayo, magtuturo kayo, maglilid kayo. Yun ang sinasabi lagi sa amin ni Pastor. So yun po yung talagang tumatak sa isipan ko, tumatak talaga sa puso ko na every time kapag nag-aaral ng salita ng Diyos, himay-himayin lagi. Dahil hindi yung target mo is hindi lang ma-evangelize ang tao, kundi sila din mismo ay makapag-evangelize din. So napakalaking bagay. Dahil una, binigyan niya ako ng asawa. Di po ba? Wala akong asawa kung hindi niya pinaintulot si Sarah na maging asawa ko. Nang pumunta po ako dito, hindi ko alam ang bahay, tatanong-tanong ako. Nakarating ako dito, dyan pa yung bahay nila. Sabi ni Sarah, sa lahat ng nanligaw sa akin, ikaw ang winelcome ni tatay. Kasi nagpakilala po ako agad, Pastor. Dalawa lang kami sa bahay. Nung umuwi siya dito, dalawa lang kami. Malaking aluan sa akin nung si tatay pumunta sa Santa Teresa. Kasi po, bilang guro, yung ubos po yung oras natin sa school pa lang. Kulang na yung oras. Kaya pagdating sa Bible study, alam ko ang Biyernes Bible study namin, pagdating sa bahay, sabi ko, hindi ba pwedeng magkape muna ako? Kasi sabi ni tatay, naka-ready na ako, lakad na tayo. Ay, magkape muna tayo. Sige, maiwan ka, sumunod ka na lang. Kasi talagang siya yung sa Bible study. Nilagay ko siya, tayo tulungan mo ako sa Bible study, tulungan mo ako sa Sunday school. Kaya halos ang trabaho ko sa sermon na lang. Ako, napakalaking tulong si tatay. Yung nagpatutupo, pansinin nyo, na-born again sila dahil kay tatay, hindi dahil sa akin. Ano po? Kasi po, totoo yun dahil sa pagpastor ka sa isang lugar, kilala ka mula pagkabata. Halos yung mga matatanda nauna kami sa iyo. Tapos ngayon, ikaw ang mangaral sa amin. Ay, si tatay hindi naman nila kilala. So, tayo, ikaw, pinupost ko si tatay, sige tayo, ikaw dyan. Pag nasa church, sige, bugbugin na natin dito sa church ng sermon. So, ito pong mga kasama ko, isang po sila, kagaya ng sinabi nila. Talagang sa church, nung sinabi kong si tatay ay may taling na, hindi yan sila naimik. Pumunta sa tabi, nagpulong sila. Tapos sinabi nila, pupunta na lang kami, pastor, sa susunod kami, pupunta kami doon. So, hindi ko alam kung anong araw, kasi sabi ko, okay naman ang lagay ni tatay dahil umuwi na si Sarah no linggo, no? Monday. Sabi ko, kumusta si tatay? Okay na, kasi nag-usap pa naman kami. Sabi niya nga, baka pwede mag-stay ka rito, kaya lang may trabaho din siya. So, sabi ko, punta na lang tayo by next week. May tumawag si kuya niya, biyak, bumalik ka, ganito sitwasyon ni tatay. Sagsag kami, punta sa parada sa terminal. Sabi sa umaga na po, kasi alanganin na ng oras. Di-exit kami, sabi ng mga 4:30, dapat nandun na tayo. Tapos, nagkukwento din ako tayo, si ganito nagsasalita na. Lahat sila inassign ko na. Kasi wala na ako may assign. Kaya lahat sila inassign ko na. Di ang gaan na naman ang trabaho ko. So, ganun si tatay. Ayaw niya na ipagpaliban yung gawain ng Panginoon. Hanggat maaari, i-priority mo ang Panginoon. Kaya, sabi ko kanina, salamat kay tatay.
At of course, kay nanay din. Kasama si nanay. Magiging unfair ako kung kay tatay lang ako magpasalamat. Salamat din kay nanay dahil pinahintulot din nila na kahit hindi ako kagandahang lalaki, ay pinayagan nila maging asawa ng kanilang anak ko po. At sa ministry, malaki po talaga ang tulong ni tatay. Ilang beses ako nag-attend. Ibig ba sabihin niya, wala na si tatay. Hindi po. Yun ang kabilin-bilinan, Hernan. Bulacan. Ako po ay sa Nueva Ecija na nakatira sa Salukuyan dahil sa aking trabaho sa Kapitolyo. At ka-join po natin ngayon yung mga kapatid ko at mga kapatid din ni Dio. Tatlo na lang po silang buhay sa anim na magkakapatid. Kasi yung kapatid niyang dalawa, yung tatay ko, saka yung sumunod sa tatay ko, medyo mga simaron yun eh. No? Wayward ang lifestyle ng mahirap kontrolin. Kaya si Itay Juliet, every time na pupunta sa amin, o makikita namin, he comes like a fresh air, ika nga, no? Talagang makakahinga ka ng ano, and you start to relate to him. Ano ka kaagad sa kanya. Kaya lagi kaming natutuwa kapag nandiyan siya sa amin. Pangalawa, siya yung nag-introduce ng evangelical life sa amin, si Ate Yoli, particularly ay follower, no? Ako po hindi masyado. Outreach pastor sa matagal ding pinaglingkuran ni Tito Juliet. Mas close kami sa tawag na Tito Juliet. Yes. Ako ay nasa 7 taon na sa paglilingkod sa Kaibong Evangelical Christian Fellowship. Pero before that, nagkasama kami ni Tito Juliet, nag-tandem kami sa isang outreach na binuksan sa Dumon, Tayamaan. So siya ay nakafocus sa adult, ako naman sa mga bata. That time, doon sa outreach na yun. Tapos, way back 2018, nag-tandem kami ni Tito Juliet dahil bumalik siya dito sa Mamburao. Sabi ko, Tito Juliet, tulungan niyo kami sa Kaibong. Papasimula ako ng gawa ng paglilingkod doon. Sabi ko dito, pwede po ba kayong tumulong sa dito? So, yun ang isa sa mga pinakita ng Panginoon sa akin na halimbawa ng paglilingkod na talagang kahit gaano kahirap, talagang ikinupit niya yung kanyang buhay para sa Panginoon. May mga struggles, katulad niya ng binahagi ni Pastor Levi, lahat naman tayo may mga flaws. May mga shortcomings tayo na may mga weaknesses tayo na from time to time nagiging sagabal sa ating ministry. Pero sabi nga, kung ikaw ay nasa Panginoon, the Lord will always make the way na makapagpatuloy ka pa rin sa biyaya niya, sa kahabagay niya. So always by His grace and through His power, not by our might, but by the Spirit of the Lord. So yun ang talagang isang malaking pagpapala rin. Sino pa po ang si Bobby? Yan, po, good evening po sa lahat. Ako po ay kapatid ni Pastor Hernan. Yun. So si Tatay Juliet kasi, alam niyo kung ano yan? Suplado yan. Pero mabait. Masungit yan, pero sobrang mapagbigay. Lalo na doon minsan, kami lang minsan din magkakasama yan kasi Pastor Hernan nasa school yan eh. Then, magkapit-bahay lang kami. Punta sa bahay, tapos bigayan kami ng ulam. O tay, anong ulam mo dyan? O ito nga pala tay, tapos sabi nga ni Sarah nung time na yan na nagkasakit sa doon. Sabi niya ba, pakibantay mo na si tatay. Sabi ko, sige ako nang bala dito. O tay, kumain ka muna. Kami yung laging magkasama. Sa loob ng 12 years kami, kasi, natanda ko, 12 years kasi siyang nag-stay din ng Santa Teresa talaga nun. Pauwi siya rito nun. So, talaga si tatay, alam ko na yung ugali niya kung ano.
Sobrang bait niya. Minsan kahit na wala na siya, ibibigay niya pa rin yun. Lalo na sa church, talagang ganun siya. Pagdating sa church, nandoon yung pagbibigay niya, talagang nandoon. Yung kamay niya, lalo pag may Thanksgiving, ang lagi niya paulitin ice cream. Sabi niya, kaya ba ako nang magano ng ice cream? O sige tay, ilan ang kaya mo? Sabi niya, sige, mga 2 o mga ganon. Meron sa umaga, meron sa hapon. Kaya nakakalungkot talaga sa church na mawalan ng isang pastor, mawalan ng isang tatay, mawalan ng isang kaibigan. Talagang, pero sabi ko nga, siguro talaga yung buhay ng tao hanggang doon lang na matatapos. Pero hindi natapos doon yung kanyang pagpapagal dahil ginamit siya ng Lord. Ginamit siya kasi may mga tao na talagang na born again, nakakilala sa Diyos. Kaya hindi na sayang yung pagpapagal niya sa Santa Teresa. Kaya sabi niya, kung bibigyan pa siya uli ng pagkakataon, Santa Teresa pa rin pipiliin niya kasi may mga tao doon na kailangan siya. Yun. At sa tatay kasi talagang isa rito sa mga tao dito. May rin siya kumanta, yan, parehas kami. Kaya tagahanga ko rin ito eh. Kaya sabi ko nga, bigyan ko rin, gusto ko siyang, hindi niya na marinig man yung boses ko, pero lagi kami nagkakwentuhan talaga niyan. Kasi nga, lagi kaming magkakasama nun. Kaya talaga sobrang nakakalungkot din na parang hindi lang siya kaibigan sa akin, tatay ko na rin siya eh. Dahil nawalan kami ng tatay na rin, kaya parang si tatay na rin yung nagbuo nung pumalit ng ano na yan. Kaya sobrang nakakalungkot din yung mga pangyayari na yun. Sabi ko nga, dito siya talagang ibig sabihin, dito talaga niya binigay yung kanyang, yung oras niya para makasama din kayo. Dahil kami naman, parang ano lang kami sampid lang. Kaya, pero ganun pa man, pumunta kami para makita pa rin siya. Nakakalungkot man, pero alam naman natin na ang buhay ay hiram lang sa Diyos. At hindi na sayang dahil alam natin kung saan siya pupunta. Alam natin kung saan yung kanyang patutunguhan. Dahil naglingkod siya sa Diyos, binigay niya yung time niya para sa Diyos, kaya ibinalik ng Diyos yung buhay niya sa kanya lang. Kaya nga. Gusto ko pong magbigay ng isang special number. Ito lang. Kasi lagi kaming nagawa niya ni tatay. Nagkukwentuhan, tapos kakantahan, lead me by the hand and make peace the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other heart that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road that I face. Sayang hindi na narinig ni tatay, no? Show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I can't live alone. Let me stay by your guiding
katangian ni tatay, dahil patay na siya, talagang sobrang bait ni tatay. Inside and out, talagang nandoon yun eh. Kahit na yung mga bata doon sa amin, lagi niya rin yung binibigyan. Lagi pag Pasko, Thanksgiving namin, nandun siya na parang magbigay, kaya sayang at nakakalungkot pero alam natin na ang buhay ay sadyang babalik sa Diyos. Kaya salamat tayo sa sandali na nakasama ka namin. Maraming salamat doon sa mga tinuro na talagang kailanman hindi namin makakalimutan yun sa church. Yung mamatay, mabuhay, na magmuli, sa piling tayo ng Diyos pa rin. Kaya maraming salamat sa pamilya din ng Goblin. Nandito yung church, nandito yung family ng church din para i-comfort kayo. Kaya maraming salamat din and God bless you po. Salamat, Bob, at sa mga taga Santa Teresa. Thank you sa magandang kanta. Tay, sayang, hindi mo narinig. Buti na lang, hindi mo narinig. Sino ba ang gustong magdagdag ng... Hindi ko alam kung sabi ko kasi kay Ate Sara, hindi ko alam kung ang daya kasi ni Pastor, sabi ko pupunta kami dito. Alam ko po na dapat nagiging masaya tayo na isang Kristiyano na mawala dahil sa Diyos. Pero yung sabi ko kaya yung sakit, ang sakit ng pakiramdam na hindi na namin makita si Pastor. At tagal na po kasi nag-aayaan, hindi naman matuloy-tuloy. Sabi ko, pupunta po kami dyan. Nag-chat ako sa kanya nung pagsabi ni Pastor na binigyan na ng oras. Sabi ko, punta na tayo. Kasi nung linggo pa lang, grabe na yung iyak ko. Sabi ko, pupunta ba ako? Nung baka makita ako ni Pastor, lalo madali yung buhay. Kasi iyakin po talaga ako. May stress yun pag umiyak. Sabi ko talaga, pero hindi ko hayaan na matapos yung gabi na doon, hindi ako magpasalamat. Dahil si Pastor lagi namin kasama po sa Bible study. Strict sa oras. Pag sinabi niya ganyan oras, aalis siya kahit mag-isa lang siya habang talaga kami ayun si Pastor, dalian natin. Ganun yung niya. Pag sinabi niya yung oras talaga kailangan ikaw yung mag-ano. Pero salamat sa Panginoon dahil itinigay niya yung buhay niya sa pagtuturo sa amin ng mga doktrina na mas lalo, bagamat tinuturoan naman po kami ng aming mga pastor na maraming mga pag-aaral. Iba pa rin yung paulit-ulit yan eh. Ayan naman si Pastor, paulit-ulit. Gumaganon talaga may naman si Pastor. Pero yung paulit-ulit yan, alam mo yung tatak na, eto, kapag may na-encounter ka ng mga ganitong teaching, hindi, sabi ni Pastor, ganyan, inulit-ulit yan na nga yan sa atin. Kaya gusto magpasalamat sa buhay niya na ginamit niya yan para sa Panginoon. Na na-share niya sa mga tao, kahit na matagal ng Kristiyano, di ba po, pag may dumating na bagong teaching, parang ang galing-galing mong sabi, madadala ka, pero yung doctrine from Bible, yun mismo yung itinuro niya. Kaya gusto kong magpasalamat. Yung buhay niya, ibinigay niya para ma-share niya, maging inspiration din po para sa atin na yung buhay natin, huwag natin sayangin sa basta-basta lang. Na yung isa, basta ka lang naging Kristiyano na turuan, dapat i-share mo rin talaga siya. Yung inspiration na yun yung itinuro sa amin ni Pastor na hindi kami dapat mahihiya. Ano ngayon kung iyakin? Ano ngayon kung nanginginig kami dyan sa harap? Talagang binigyan niya kami ng lakas ng loob na ano ngayon kung nagsishare kayo hindi ka dapat nahihiya. Kahit na pautal-utal ka dyan, pag hindi mo kinaya, nag-preach na ba ako? Pag hindi mo kinaya, na-overcome yung fear mo, yung mga weaknesses mo sa pagharap sa mga tao, yun yung lagi niyang inaano sa amin. Dapat hindi kayo natakot, hindi ka na kasi Diyos yung kasama niyo. Kaya gusto ko talaga magpasalamat sa buhay ni Pastor. Sabi ko kayo makakapagsalita ba kasi kanina pa ako iyak. Pero purihin ng Diyos, inaliw niya ako na kaya ko rin magsalita na hindi na nadadala ng aking emosyon. Dapat nga kanta ka pa. Yun nga lang na kasi naiyak kasi ako lalo sa kanta ni Kuya Bob. Grabe siya. Tapos doon ako naalala ko na bakit hindi mo man lang kami Pastor inantay, dadalawin ko na namin. Nagplano na kami, sabi ko dahil Pastor, sabi 3 months, tapos 3 days, wala pa nga.
Sabi ko, ano ba yun? Alam niyo po, nag-aaral ko kasi ako ng Tesla sa bread and pastry. Tuwing uwi ako, tapos nagkwento ko yung kasama ko na ang luha ko, grabe talaga. Nung gabi, hindi ko na maalam kung related yun yung mga hayop. Di ba pag may diluvyo, yung mga hayop nagkakagulo. Kaya nararamdaman. Yung ano po, yung aso po kasi dun sa kanila, ang iingay. Kaya nung gabi na yun, naglaba pa ako, sinisig, problema ng mga dalawang aso na yun doon. Yun po kasi kasama yung pastor doon sa bahay. Kumbaga hindi ko naman po, pastor, ipamahiin ito Kumbaga, lang po, ano pa yung pinagkakaguluhan mo? Ang gulo-gulo kasi hindi naman po ganun sila dati. Kaya nung umaga, pagbukas ko ng cellphone, sabi ni pastor, naalala ko kasi siya ng gabi yan, ano kaya nangyari ni pastor Juliet? Bakit yung nangyari? Ayaw niya na magpapagod. Sabi pa naman ni Ate Sarah, matutuwa yun, pag dumalaw kayo, matutuwa. Sabi ko, matutuwa po kaya yun, baka ma-stress yun. Pag makita niya ang iyak, ano iyak. So, salamat sa Diyos. Gusto ko lang ipalagang na yung paghihirap niya, yung mga itinuro niya sa atin, na lahat ng, alam ko naman lahat ng na-encounter at nakasama si Pastor ganun. Talaga kami. Yung ang kukulit namin, pag nagbibiruan kasi kayo, para lang, alam mo kapatid ko siya, kaya ganun na lang yung alam mo, kapatid kami, pero hindi naman. No? Parang ako yung anak sa labas talaga ni Pastor. Oo po, kasi grabe yung emosyon ko. Ilang araw simula nung sinabi nung Pastor, ako yun. Pag ganun po kami magbiruan, parang hindi kasi siya, hindi mo makikita na, kahit sabi mo stricto siya, hindi mo makikita na matatakot ka sa kanya. Ganun siya magdala ng yung personality niya, gano'n po. So, salamat sa Diyos, sa buhay ni Pastor, at sa mga kapatid. Minamataling na ako. Yun ang problema kung nakahawak ako ng bed, parang ayoko na umalis. So, salamat po sa buhay. Salamat sa Diyos. Salamat, Maybell. Taylor Swift. Thank you, Sister Maybell Taylor Reyes. Yun po ata ating pagkain ay inihahanda na. Nawala na tuloy ako. Hindi ka nag-iisa, Maybell. Kanina pa rin ako umiiyak. Ayoko magsalita nga. Gusto ko magsalita, pero kaya hindi ako iiyakin nga din ako. Gusto ko lang makwento na matagal kami naging magkasama. Dahil magkasama kami sa opisina. Namulat na ako. Matagal kami naging magkasama. 1981 ako lumipat ng opisina ng highways. Nandun na siya. Halos bago pa lang siya noon. At nung una, palibasa medyo malayo ako sa Panginoon. Palagi talaga siya na tungkol sa Diyos sa mga sinasabi. At sa katunayan, marami ako laging tanong sa Kanya. Dahil nga hindi pa ako matured, ay marami akong tinatanong ng mga bagay-bagay. At talagang hanga ako sa Kanya dahil sabi nga, grade school lang siya. Pero talagang yun ang talento na binigay ng Panginoon sa Kanya na talagang ang husay niyang paliwanag pagdating sa banal na kasulatan. At talagang totoo sinasabi ninyo na halos tuwing magsasalita siya, basta kahit anong usapan na tanong, basta palaging nandun talaga ang tungkol sa Diyos. Magsasabi siya tungkol sa Diyos. Yun nga, marami alam ko at alam natin lahat, marami siya pinagdaanan na sa buhay, talagang masalimuot. Pero ang nakita ko sa kanya, ay yung ginagawa niya. At ang isa pa, natatawa ako, gusto ko lang makwento na noong Ate Rosie, nung umalis ka na, magkasama na kami, ay palibasa may motor siya, akala niya kami na. Dinutokso kami. Ay hindi naman, kami magkasama lang sa church. Akala niya, palagi niya kasi akong hinahatid. At kami ang siyempre, magkapatid sa Panginoon, magkasama kami sa opisina, doon sa Kantulaang. Pag may spoken, hindi ko siya rin nalaman na kahit siya nagagalit na, ayaw mo sisigaw siya. Yun na, alam niyo na yung kanilang mga sinabi tungkol kay tatay. Salamat po ng marami sa inyo lahat. Amen.
bukas po ay aalis dito ng 7 ng umaga. Kasi po yung ating pong weather ay talagang alam niyo na sobrang init. Kaya po minabuti po naming pamilya ay gawain. Yun lang po. Baka si Pastor John mayroong dadagdag. 7 at the morning. 7 a.m. umaga, 7. Kasi kung medyo init ko. Jojo. Sarap. Sarap ako eh. Yun eh.